Salvador Panelo. O yan, DDS ho yan. At talagang ano yan, talagang maka-Duterte yan. Tingnan nyo ho ha. Eh, mga kababayan, imagine mga DDS kung gaano kagalit kay ano yan, kay General Torre. Ayaw nilang mapupuri si General Torre. Nako, pero ang sakit ho nito. Ang sakit ho nito sa mga DDS, mga bossing, na lalo pa manggagaling kay Panelo. Oh, Well, they are underestimating this president. nako po, oh. These people daw, kayo mga DDS, ang sinasabihan, ina-underestimate nyo daw si si Pangulong Bongbong Marcos. Porque daw sinabi ni dating Pangulo na weak president, yun na ang itinatak nyo sa ulo ninyo. Pero mali daw, sabi ni Panelo. Pakinggan nyo. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. Oh, hindi daw weak. Kay Panelo yan, ha? Meron siyang political will. No? Sino daw? Bakit daw niya nasabing may political will? Sino daw pinaaresto? He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and and through to The Hague, Mr. Duterte. Naku, may napansin pa kayo kay dito kay Panelo? No? Sinigurado ng Pangulo na mahuhuli si Duterte at maililipad doon, no? Sa dahig. Tsaka, pakinggan nyo, ang tawag niya na lang kay Duterte, Mr. Duterte na lang. Dati ho, kahit saan mga kababayan, ang sinasabi ni Panelo, kahit tapos na ho ang pagiging presidente ng dating Pangulo, ang tawag niya din, si Presidente Duterte. Ngayon, Mr. Duterte na lang. At mukhang, pakinggan nyo ha, humahanga siya kay Torre. The former president. And he was able to humiliate Oh. General Torre. Kayo daw, pinagtatawanan nyo daw si General Torre. Kayong mga DDS. No, pero, Who followed strictly his instructions. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will. nako po, mga DDS. Sorry ha, si Panelo yan. Pero wag kayong mag-alala, hindi kami agad-agad maniniwala dito kay Panelo. Baka nanguutulang no? Pero masakit sa inyo yan, ang mga DDS. No? Masakit sa inyo yan. Biruin mo, best friend ni dating Pangulong Duterte, laging kasama niya, lawyer niya, tapos yung nagsasabi, may political will itong presidente na to, at hindi totoo yung sinasabi nilang weak president ito. Naipahabla nga si Duterte, di ba? O, tingnan nyo. Ito, balik na tayo kay, dito kay Bato de la Rosa. Nakangiti pa. No? Yan totoo. Ano kaya pakiramdam ni Bato de la Rosa, mga kababayan? No? Ano kaya ang pakiramdam ni Bato de la Rosa sa mga panahon na ngayon? Kinumpirma ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na nagpasabi na sa kanya si de la Rosa na hindi niya madidepensahan ang panukalang 2026 budget ng mga ahensyang kanyang hinawakan bilang Vice Chairman ng committee. Si de la Rosa sana ang mag-sponsor sa 2026 budget ng Department of National Defense. Importante pong ahensya yan. At ng iba pang opisina tulad ng Marawi Compensation Board, dangerous yan, and PIDEA, mga bossing, at National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council. Wala, takot na eh. Hindi na lalabas yan, mga bossing. Hanggang makulong, hanggang maaresto na lang po yan. No? Ang tingin ko ho, totoo yung sinasabi nito pong si Attorney Cristina Conti, mga bossing, na daw po, totoo yung sinasabi nila Trillanes, nila Attorney Cristina Conti, na kaunting-kaunti na lang itong si Bato de la Rosa aarestohin na po. At eto nga po, speaking Attorney Cristina Conti ho, mga bossing, ayan, may update siya kay dating Pangulong Duterte. No? Kasi malapit na ho yan. Kailangan ba yan? Naku, 28. Anong petsa na ngayon sa Pilipinas? Uy! 28 na ngayon sa Pilipinas. Naku, ngayon pala. Tama ba ako? 28 na dyan. Pakisagot naman dyan sa comment section. 28 na dyan sa Pilipinas. Ngayon pala natin matutunghayan. Mapapanood. No?
yung hearing ni dating Pangulong Duterte kung pagbibigyan na makalaya pasamantala. No? Kung pagbibigyan yung interim release ng dating Pangulong Duterte. Ito daw ho mga kababayan, yung mga aabangan natin. Mamayang hapon, alas 5:30 hanggang alas 7:30 Manila time. Ang aga kong gigising nito. 4:30 na madaling araw ito, mga kababayan. Ilalive ko ba? Pwede. No, i-live natin. Gigising ako maaga nito. 4:30 ng madaling araw, mga kababayan, babalik tayo dito sa channel na Mark Ramos. Ilalive ko. Ano po, at kukomentuhan natin mga bossing. Pero wag kayong mag-expect Wag kayong mag-expect nung live ko talagang kitang-kita yung mga pagmumukha. At wala naman si dating Pangulong Duterte doon eh. No, hindi naman siya a-attend eh. Marinig lang natin yung mga sinasabi ho at marinig lang natin na we denied the interim release of Rodrigo Duterte. Hindi naman ako hindi naman ho ako sa nananalangin na ganun ang mangyari. Pero alam na natin eh, kakasigaw-sigaw ho nila mga boss chief amo sir nung kinidnap ang dating Pangulong Duterte, kakasigaw-sigaw ni Sara Duterte na jailbreak. Kakasigaw ng mga supporter nila na ano daw, yung mga supporter, hindi na ibabalik si dating Pangulong Duterte. Yun, hindi papayagan talaga yan. Kasi ang magiging kasunduan dyan kung papayagan ba namin yung interim release ng dating Pangulo ninyo, kapag ka may mga hearing, a-attend ba siya? Naniniwala ang ICNC na hindi na ibabalik si Duterte kapag ka na ibigay. No? Sabi ni Ronnie Binson, anong oras po? Baka di ka magising. Ako pa? Dito sa channel na ito, pati sa birahan, wala po akong bahid, dungis na nalelate po ako at nakakatulog. Diyan lang po yata ako nagsisinungaling no? Yung sa late. Laging late, no? Hindi, pasensya na ho mga kababayan kung ganun lagi talagang kailangan nating asikasuhin Manood ako siguro 7 AM yan, no? Sa atin, Ma'am Neng, parehas tayo ng oras, di ba? 4:30 na madaling araw to. 4:30 hanggang tamaan tayo ng kidlat daw, sabi ni Jorge Edralin. Nagsisinungaling kasi na Ayan sabi, 5:30 to 7:30 Pilipinas time. Sa atin, 4:30 hanggang 6:30 tayo. Okay, babasahin natin Sabi dito, prep notes para sa hearing ni Duterte sa November 28, 2025. Mamayang hapon ho yan, no? Diyan sa Pilipinas. 5:30. Mabilis lang daw to. Maximum na ang 2 hours, sabi, no? 5:30 to 7:30 p.m. Manila time. Babasahin lang ang desisyon ng appeal chamber tungkol sa interim release. Yun. Ito yung sinasabi ko ho sa inyo, mga kababayan. Wala si Duterte. Absent si Duterte. Absent si dating Pangulong Duterte. Nag-sign siya ng waiver of appearance na ipinapaubaya niya na sa mga abogado niya